Aminin man natin o hindi, nakakabilib talaga yung mga taong matalas ng memorya. Pero paano kung sabihin ko sa'yo may mga taong kaya mag Rubik's Cube ng nakapikit? Well, I guess, congrats? Kayo na bahala kapag sinakop tayo ng mga aliens in the future, I guess. Pero don't worry dahil kung isa ka sa 5.8% ng population sa buong mundo, wait, ay pasyo? Sketchy source, I guess. Pero kung gusto mo talaga matuto ng Rubik's Cube blindfolded, watch this video na ituturo ko sa'yo yung beginner method nun. Let's go! Five hours later. Kung iniisip mong mahirap mag-solve ng Rubik's Cube nang naka-blindfold, nagkakamali ka. Let me explain. Hindi mo kailangang i-memorize ang bawat stickers o in this case, bawat colors ng mga pieces. Mahirap yon. Instead, ang kailangan mo lang i-memorize ay 20 stickers na may letter codes dahil meron lang 20 pieces o piyesa ang isang Rubik's Cube. 12 pieces sa edges at 8 pieces naman para sa corners. So isipin nyo na kapag na-solve nyo na isang piece, parang nakasolve na kayo ng 2 o 3 stickers depende sa kung anong piece yon. So for example, in this case, gusto kong i-solve yung white sticker dito sa baba kasi ito yung white-blue ng spot na to. So, ang gagawin ko is ganito. Ayan. So, na-solve ko na yung isang sticker dito, pero na-solve ko na rin yung blue sticker. Isa pa, pwede kong i-solve itong sticker dito sa white, dito. So, kung makikita nyo, hindi lang white sticker yung na-solve, pati na rin yung green at saka red stickers. Basta tandaan na hindi nyo kailangang i-memorize lahat ng colors or stickers. Ang kailangan nyo lang i-memorize ay 20 stickers or colors na may letter codes. At pwede natin silang i-translate or gumawa ng kwento para mas madaling matandaan. So, start na tayo? Let's go! Nga pala ang letter code na gagamitin or susundin natin ay yung tinatawag na Speft's lettering scheme na parang ganito. So, i-orient nyo muna yung cube sa white top, green front in my case. So, mag-impisa muna tayo sa mga edges. Dito yung A, B, C, D. Dito sa left, E, F, G, H. Harap, I, J, K, L. M, N, O, P. Q, R, S, T. U, V, W, X. So, ganun sa edges. Ganun din sa corners. So, A, B, C, D. E, F, G, H, and so on. Yung iba, sinusulatan nila yung extra cubes nila at yung iba naman ay dinidikitan ng stickers. Okay lang din naman yon. Basta ang tandaan yung lettering scheme natin dahil makakatulong yun para sa memorization. Ang method na gagamitin natin ay yung tinatawag na Old Pokman o mas kilala sa OP. Iba ito sa CFOP or sa RU or sa iba pang mga speed solving method at sa method na to, magkahiwalay nating isa-solve yung mga edges at corners. So, edges muna bago corners. Sa edges, isa lang ang gagamitin nating algorithm para ma-solve yung mga pieces isa-isa. Ang algorithm na gagamitin natin ay yung T-perm sa method ng CFOP na parang ganito. Ang ginawa ng T-perm ay isinwap or pinagpalit niya itong dalawang pieces, specifically itong dalawang stickers na to. So kung makikita nyo, ito yung white-orange ng spot na to at ito yung white-red ng spot na to. Ngayon, kapag ginawa natin yan sa isang normal Rubik's Cube, ganito ang magiging itsura niyan. So, parehas pa rin nag-swap yung mga edges. At kung makikita nyo, nag-swap din yung mga corners, pero wag nyo muna yung pansinin dahil mga edges muna ang sinosolve natin. Kapag ginawa nyo ulit yung T-perm, babalik na yung dalawang corners sa kanilang mga position. At ganun yun yung idea. Pagpapalitin o pagsuswap lang natin yung mga sticker ng buffer at nung target. So, ito yung buffer piece natin. Specifically, ito yung buffer sticker. Ito yung target, specifically ito yung sticker ng target. So for example, itong buffer sticker, kailangan niyang pumunta dito. So itong spot na to, dapat pumunta sa target para pagka ginawa natin yung swapping algorithm, ito mapupunta dito, tapos ibabalik nyo lang sa dating spot niya. So gawin natin, itong spot na to, yan, swap. Tapos, ibabalik lang sa kung saan siya galing. So, kung makikita nyo, na-solve natin siya na dating nandito. Na para mailagay yung kahit anong sticker dito sa target location or target piece, kailangan nyo pag-aralan yung mga set of moves. So, sa set of moves, ang mga moves lang na pwede mong gawin ay itong L, itong L-wide, itong D, at itong D-wide. Bakit? Dahil ayaw nating magulo or ma-distract itong tatlong mga pieces dahil ito nga yung nagsuswap na corners at ito yung buffer sticker or buffer piece. So for example, dito sa mga D-face or D-targets, U, V, W, X, ang kailangan nyo lang gawin is ilagay dito sa spot na to para kapag ginawa nyo yung L2, pwede na siya agad i-swap. So for example, itong U, lalagay natin siya dito, L2, tapos swap,
and then restore, ibalik lang, parang ganon. So, pwede nyo yung i-apply sa kahit anong sticker dito. Na para naman sa mga equator pieces or E-layer stickers, itong apat na to, ang gagawin nyo lang dito is ilalagay sa spot na to, yung sticker, or dito. So, sa harap or dito. So, for example, kung makikita nyo, ito yung buffer piece natin at itong specific na sticker na to ay kailangan niyang pumunta dito. Ito yung letter piece sa Speph's lettering scheme at pwede natin siyang ilagay dito. Tapos, up, swap, tapos ibalik lang, parang ganun. Isa pang example, itong case na to, kung saan parehas pa rin yung piece natin, pero this time, hindi red yung nasa top or nasa buffer sticker. Green na siya. Imbis na ito siya. So, kung ginawa natin yung ginawa natin kanina, mapupunta siya dito, kaso nandito siya, hindi siya nasa top. So, pagka sinop natin, mali yung magiging location niya. Ang gagawin nyo dito is, kung hindi siya pwede dito sa spot na to, dito siya dapat pumunta. So, move natin. Nandito siya. Up. Ayan. Swap. Tapos, balik lang. Parang ganon. So, kung makikita nyo, na-solve na natin siya. Now, madali lang yung mga E-layer targets at yung D-face targets. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay C, I, K, at saka yung QS based sa Speph's lettering scheme. Ngayon, kapag nakuha nyo yung mga stickers or targets na yun, ang kailangan nyo lang gawin ay L wide, or L wide prime, or L2. Dahil kapag ginawa nyo yun, mako-convert sila sa D-layer target. So, for example, itong I, pagka ginawa nyo to, magiging nandito na siya sa D face. So, ang gagawin nyo is, same lang sa D, targets, ilalagay nyo siya dito, swap, tapos ibabalik lang, parang ganon. So, kung makikita nyo, na-swap yung I dito sa buffer. So, try natin ibalik. So, ganyan. Lagay dito, swap, and then, ibalik lang, parang ganon. Another one, itong Q. So, ganyan, nandito na siya. Move sa spot na to, L2, swap, and then, balik. Kung makikita nyo, oops, dito, nandito na siya. Kapag nandito naman sa A or C, gagawin nyo is L2, ganyan. Swap, and then, balik. Ayun, kung makikita nyo, nag-swap yung dalawang sticker dito. Now, para naman sa mga stickers ng E, G, at saka O, gagawin nyo lang is i-convert sila sa E-layer target. Parang ganito. So, for example, itong E, lalagay nyo siya dyan, tapos, ilalagay dito, and then up, and then swap. Oops, parang ganon. So, kung makikita nyo, nag-swap yung buffer, tsaka yung E-target. So, try natin ibalik. Convert muna natin sa E-layer. Lagay dito, swap, ibalik lang, parang ganon. So, try natin itong O. So, gagawin is D2. Nandito siya. E-layer target na siya. Taas lang. Swap. And then, ibalik lang. D2, parang ganon. So, lastly, try na natin itong gawin. Ito. E-layer. Swap. Balik. Parang ganon. Nasa description yung mga set of moves, pero again, hindi nyo kailangang i-memorize yung mga yun dahil tinuruan ko na kayo kung paano sila i-execute. So, try natin i-solve itong simpleng cycle ng edges. Magsisimula yung memorization natin sa buffer sticker. Ito yung yellow ng yellow-green, so dito siya. Ito yung letter U. Itong sticker ng red-green ay dito. Ito yung P. Ito yung green ng green-orange. Dito yung dapat niyang puntahan at ito yung L. So, U, P, and then L. Ganun yung memorization natin. So, try natin i-execute. U, swap, balik, and then P, swap, and then yung L, set up, swap, and then i-undo yung setup. So, kung makikita nyo, na-solve na natin yung mga edges, parang ganun. Isa pang example ay itong special case na to na tinatawag nila na cycle break. Nangyayari ito kapag yung buffer piece ay napunta sa kanyang buffer location. Ngayon, of course, hindi pa tayo tapos i-solve yung mga ibang pieces kaya hindi pa tapos yung memorization natin. Para mas makita nyo ng malinaw, ito yon. So, for example, isa-solve na natin itong buffer sticker dito sa F location. So, ito yon. Set up, swap, tapos balik. So, na-solve na natin siya, pero yung buffer piece ay nandito na. Of course, pagka nakita nyo to, hindi na natin alam kung saan yung solve natin dahil nandito na nga siya. Ngayon, hindi mahalaga kung naka-flip siya or naka-solve, basta nandito siya. At kapag hindi pa tapos i-solve yung iba pang mga edges, ang mangyayari is gagawa ka ng panibagong cycle. Paano yun? Ang gagawin mo lang is pipili lang kahit anong unsolved piece. So, for example, ang gagawin ko dito is maybe itong R. So, swap. Tapos, balik. Ngayon, ito na yung bago nating buffer sticker at ito na yung kailangan nating i-solve. So, ito yung
letter C. So, dito siya. So, set up, swap, tapos undo, tapos ganon. Tapos, tuloy-tuloy na yung memorization. Ngayon, para naman sa mga flip edge, katulad ng yellow, orange edge na to, ang gagawin ko lang is pipili ng kahit anong letter dito. So, ang gagawin ko is G, tapos, kailangan pumunta dito sa X. So, try natin. I-solve muna natin itong U. Ayan. Tapos, magiging flip siya, of course, kasi meron pa tayong hindi nasa-solve. Pinili ko is G muna. Ganyan. Tapos, solve natin dito sa X. Swap. Parang ganon. So, ang gagawin nyo lang is pumili ng isa sa mga letter na yon, tapos isolve na yon sa kanyang dapat na location. Para naman sa corners, isang algorithm lang din ang gagamitin natin para ma-solve sila isa-isa. Ito yung Y-perm sa CFOP na walang F moves na parang ganito. Ngayon, ang mangyayari is, itong sticker na to ay na-swap dito. Kapag ginawa natin yan sa normal Rubik's Cube, ganito ang magiging itsura. So, itong sticker ay nandito, at itong sticker ay nandito. So, nag-swap sila. Ito yung buffer sticker, buffer piece, buffer sticker, at ito yung target piece or target sticker. Ngayon, nag-swap din itong dalawang edge ito, pero wag nyo muna silang pansinin dahil i-explain ko yan sa part na may parity. Sa setup moves naman, para mailagay yung kahit anong sticker dito sa target location, ang mga moves lang na pwede nyo gawin is F, R, tapos D. Ngayon, ang kailangan nating protektahan dito ay itong tatlong piece na to dahil ito yung nagsusop at ito yung buffer piece. Mas madali itong mga setup moves ng corners kaysa sa edges dahil nagre-require lang siya ng 1 or 2 moves. Nasa description below yung mga setup moves pero ito yung mga ilan sa kanila. So for example, itong M, kailangan ko siyang ilagay dito. Gagawin ko lang is F. Ayan. Setup, swap, tapos undo. F prime. Kung makikita nyo, nag-swap yung sticker dito tsaka dito. Para naman dito sa target ng N, R prime, tapos F, parang ganyan, tapos nandito na siya, set up, tapos F prime, R. Kung makikita nyo, nag-swap yung dalawang sticker dito. Tapos, para naman dito sa QRS, T, so itong T location or T target, gagawin nyo lang is R prime, tapos pwede nyo na siyang iswap, tapos undo, nandito na siya. Ayan, nag-swap siya. So, more examples pa sa setup moves. So, for example, itong D target, itong A, B, C, D. Ito, gagawin nyo lang is F2, swap, tapos F2 para maibalik. So, makikita nyo, nag-swap siya. Isa pang example ay itong E, F, G, H. Itong H, ang gagawin nyo is D prime, R. So, nandito na siya. Swap, tapos undo, R prime, D. So, makikita nyo nag-swap yung dalawang sticker na to. Again, nasa description below yung kompletong list ng mga setup moves para sa corners at edges. Alright, so try natin itong simpleng cycle ng corners na to. So, magsisimulang memorization natin dito sa buffer sticker. Ito yung letter W, so UVW. Tapos, itong sticker na to ay pupunta dapat dito sa U. So, W, U. Tapos, itong sticker na to ay kailangan pumunta dito. So, ito yung IJ. So, ito yung J. So, W, U, J. So, try natin. W. Lagyan natin sa target location. Swap. Ibalik lang. Tapos, ito yung next target. Ito yung U. Swap. Tapos, balik lang. And then, lastly, is itong J. So, ang gagawin natin sa J is baba natin. Set up. Swap. And then, restore. Parang ganun. So, that way, na-solve na natin yung mga corners. Ngayon, try naman natin itong example. Dito sa example na to, meron tayong cycle break. Parang gagaya sa edge. So, ang mangyari is, mapupunta yung buffer piece dito sa kanyang buffer location. So, try natin i-solve. So, ito yung sticker natin sa buffer. Kailangan pumunta dito. No setup moves. At kung makikita nyo, ito yung buffer piece. Naka-flip siya or naka-solve siya. Hindi mahalaga yun. Pero, kapag nangyari ito at kapag mayroon pa tayong natitirang mga corners na hindi pa nasusolve, ang gagawin nyo is, again, pipili lang ng sticker na gusto nyo isolve. So, maybe ang pwede natin isolve dito is itong MN. So, etong N. Lagyan natin sa buffer sticker, buffer piece. Tapos, pupunta siya dito sa... okay, dito siya pupunta sa I. So, ganyan. Tapos, swap, undo,
Parang ganon. Pagkatapos nun, tuloy-tuloy na lang yung mga pag-solve nyo. Basta kapag may cycle break or napunta yung buffer nyo sa buffer location niya, pumili lang kayo ng hindi pa nasa-solve na mga pieces. Again, para naman sa mga flip pieces, katulad ng corner na to, itong green, orange, at white, ang gagawin nyo lang is pipili ng isang sticker na isa-solve nyo. So, maybe ang gagawin natin is isa-solve itong F, tapos itong F ay kailangan pumunta sa C. So, try natin. Magsisimula yung memorization dito sa buffer. So, ito yung letter J. Tapos, na-solve siya, or itong buffer ay mapupunta dito. At ito yung pinili natin kanina. Ito yung F, tapos C. So, J, F, C. Try natin i-solve. So, J, set up, undo. Tapos, ito yung F. Paano siya i-solve? So, F prime, tas D, swap. Tapos, itong buffer is pupunta dito sa C. So, para ma-set up ito sa buffer or sa target location, gagawin is F2, swap, tapos F2 para ma-undo yung setup move. Alright, so try natin itong scramble sa normal cube. Okay, so ito yung scramble at ang orientation ng cube ko, at least for me, is white top, green front. So magsisimula yung memorization natin sa mga edges. So itong buffer sticker ay pupunta dito. So ito yung L. Tapos ito ang sticker na to, pupunta siya dito. Tandaan nyo na dapat nakapoint kayo sa tamang location. Kasi kapag nilagay ko dito, ito yung D, hindi siya masosolve. So ito yung E. Itong sticker na to ay pupunta sa G. Itong sticker na to ay pupunta sa red ng yellow red. Ito yung O. Tapos ito yung U. Dito siya. So yellow. Tapos ito yung red ng red blue. At pupunta siya dito. So ito yung N. So MN. So ito yun. Tapos ito ay pupunta sa Q. Tapos ito ay yung J. So dito siya. So green. Tapos ito ay pupunta sa dito siya. So ito yung I. Tapos itong yellow ng yellow blue ay dito. So, ito yung W at ito yung blue ng blue-orange at pupunta siya dito. So, ito yung R. Ito yung buffer piece. So, tapos na natin i-solve or i-memorize yung mga edges. Ngayon, punta naman tayo sa mga corners. Ito yung buffer sticker at ito yung target. So, itong sticker ay pupunta sa S. So, ito yung blue ng blue, yellow at orange. So, dito siya. Blue, yellow, orange. Dito. Itong sticker na to ay pupunta sa D. So, dito siya. Tapos, itong yellow ng yellow, blue, at red ay pupunta sa W. Tapos, yung sticker na to, itong red, pupunta siya dito. So, ito yung letter N. Itong red ay pupunta dito. So, ito yung M. Ito yung yellow ng yellow, green, orange. At ito yung letter U. So, dito siya. At pupunta siya dito. So, ito yung letter V. So, ito na yung last piece. Ito yung buffer sticker. At tapos na natin siyang i-memorize. Ang medyo mahirap sa memorization part ay yung pag-block out ng mga pieces dahil hindi ka pa sure kung na-include or nasama mo na sila sa memorization. Ang ginagawa ng iba is hinahawakan nila yung piece gamit yung mga daliri nila para malaman na kasama na yun sa memorization nila. Practice is a must kung gusto mong mas masanay sa memorization part ng blindfolded. Ngayon, pag-usapan natin yung parity sa blindfolded. Sa memorization, laging may odd number ng edges at saka corners. Meron ding even. So kapag even tsaka odd yung number ng edges at corners, nagkamali ka ng memorization. Ganun din vice versa. Ngayon, kapag nakuha mo yung even numbers ng edges at corners, ang gagawin nyo lang is solve the edges tapos corners. Kapag naman odd, ang gagawin nyo is solve the edges tapos parity and then corners. Ngayon, yung parity algorithm ay R-perm lang. Ang ginagawa natin kapag nagpa-parity, sinuswap natin or binabalik natin sa original state itong dalawang corners at dalawang edges. So, ganito siya. Parang ganon. So, again, tandaan niyo yung parity kapag nakakuha kayo ng odd number ng edges at corners. Kung gusto niyo makita yung full example solve ng Scramble kanina at iba pang mga special cases, panoorin niyo yung nasa end screen dito. Again, sana may natutunan kayo. Like and subscribe, and as always, keep cubing! Nga pala, kung gusto niyo i-support or tulungan itong channel na to para gumawa pa ng free Tagalog cubing tutorials, pwede kayong mag-send dito sa GCash. Thank you at paalam!